Isang mapayapang sandali sa inyong lahat. Ako po si Mia at maligayang pagbabalik sa Hinahon, ang ating espasyo para sa mga kwentong humahaplos sa puso. Sabi nila, ang pinakamatinding bagyo ay hindi ang ulan at hangin sa labas, kundi ang unos na sumisira sa loob ng ating tahanan. Paano ka babangon kung ang mismong pamilyang pinag-alayan mo ng lahat, ang siya ring nagtataboy sa'yo sa gitna ng dilim? Tapos na tayo, Aisla. Hindi ka na parte ng pamilyang ito. Ang mga salitang yon ay parang kulog na bumasag sa pandinig ni Isla. Mas malakas pa sa sigaw ng hangin at ulan sa labas ng bintana. Namanhid ang buo niyang katawan, maliban sa kirot ng tahi mula sa cesarean section na tila biglang humiwa sa kanyang laman. Hinanap ng kanyang mga mata si Rico. Ngunit ang asawa niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ay nakayuko lang, nakatingin sa mamahaling marmol ng sahig na para bang iyon ang pinaka-interesanteng bagay sa buong mundo. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Isla. Doña Cora, halos pabulong na, sabi ni Isla. Ang boses niya ay basag. Hindi ko po maintindihan. Tumayo ang biyenan niya mula sa antigong silya nito. Ang postura ni Doña Cora Valderrama ay kasing tigas ng kanyang ekspresyon. Walang awa, walang emosyon, parang bakal. Simple lang, Isla. Pinalayas ka na, sabi nito. Itinuon ang tingin sa maliit na bulto na maingat na karga-karga ni Isla sa kanyang mga braso. Dalhin mo ang batang yan. Hindi siya magdadala ng swerte sa pamamahay na ito. Isang bagong hiwa ang naramdaman ni Isla sa kanyang puso. Mas masakit, mas malalim. Ang kanyang anak, ang kanyang munting si Tala. Pero anak din po ito ni Rico. Pagmamakaawa niya. Apo ninyo. Sa wakas nag-angat ng tingin si Rico. May luha sa mga mata nito, pero walang lakas ng loob sa kanyang tindig. Isla, patawarin mo ako. Sundin na lang natin si Mama. Sundin! Ganun na lang ba kadali iyon? Ang 9 na buwan ng pag-aalaga sa sinapupunan. Ang sakit ng panganganak. Ang mga pangarap na binuo nila para sa kanilang pamilya. Lahat ay mabubura ng isang utos lang. Lumayas ka na, sabi ni Doña Cora. Ang boses ay may diin na nagpapahiwatig na tapos na ang usapan. Ikinumpas nito ang kamay sa 2 kasambahay na kanina pa nag-aabang sa gilid. Agad namang kinuha ng mga ito ang isang maliit na bag na halatang inihanda na, ang mga gamit ni Isla at ang mga gamit ng kanyang sanggol. Dinala ng mga paa ni Isla ang sarili niya palabas. Hindi niya alam kung paano. Bawat hakbang ay 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang tahi at sa kanyang kaluluwa. Ang bawat sulok ng mansyon na dati niyang tinawag na tahanan ay tila nangungutya sa kanya. Pagbukas ng malaking pinto, bumuhos ang malakas na ulan at malamig na hangin. Agad niyang niyakap ng mahigpit si Tala. Isiniksik ang munting mukha nito sa kanyang dibdib upang protektahan sa sama ng panahon. Wala siyang pakialam kung mabasa siya. Ang mahalaga, si Tala. Hinubad niya ang manipis niyang cardigan at maingat na ibinalot sa sanggol. Nang tuluyan ng sumarado ang pinto sa kanyang likuran, ang tunog nito ay parang isang sentensya ng kamatayan. Naiwan siyang nakatayo sa labas ng gate sa gitna ng unos. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa pinaghalong luha at ulan. Bakit? Saan ako nagkamali? Nagsimula siyang maglakad. Walang patutunguhan. Ang sakit sa kanyang katawan ay wala nang binatbat sa sakit na dumudugo sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay tumigil na sa pagtibok ang kanyang puso. Nanghihina ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa basang kalsada. Unting nagdilim ang kanyang paningin. Ang huling nakita niya ay ang mga patak ng ulan na bumabagsak sa kumot na bumabalot sa mahimbing na natutulog niyang anak. Isang nakakasilaw na ilaw, isang anino ng tao, at isang kamay na nakaabot sa kanya bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Nagmulat ng mga mata si Isla sa amoy ng alcohol at betadine.
Ang unang pumasok sa isip niya ay ang ospital. Ngunit nang ilibot niya ang paningin, nakikita niyang nasa isang maliit na kwarto lang siya. Malinis, simple, at tahimik. May nakakabit na suwero sa kanyang kamay. Gising ka na pala. Isang lalaking nakaunipormeng puti ang pumasok. May malumanay itong nangiti at mga matang nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Ako si Dr. Gabriel Reyes. Nakita kita sa kalsada kagabi. Siya ang may-ari ng kamay. Ang anak ko? Iyon agad ang salitang lumabas sa bibig ni Ayla. Ang boses niya'y paos. Sinubukan niyang bumangon. Huwag kang mag-alala. Pigil sa kanya ni Gabriel. Nasa kabilang higaan lang siya. Mahimbing na natutulog. Malusog siya. Ikaw ang kailangan nating alalahanin. Namumula ang tahi mo at medyo nilagnat ka kagabi. Hindi nagtanong si Gabriel kung bakit siya nasa labas sa gitna ng bagyo. Hindi niya tinanong kung nasaan ang asawa niya. Ginawa lang nito ang trabaho niya. Ang gamutin ng pasyente sa harap niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, naramdaman ni Isla na ligtas siya. Ang kabaitang walang kapalit, walang paghusga. Iyon ang kanlungang hindi niya nahanap sa mansyon ng mga Valderrama. Kinabukasan, pagising ni Isla, wala na si Dr. Reyes. Isang nurse ang nag-abot sa kanya ng agahan at isang sobre. Sa loob ng sobre ay may kaunting pera. Nakasulat sa isang maliit na papel. Para sa pamasahe mo, mag-iingat kayo ng anak mo. Tumulo ang luha ni Isla, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Sa gitna ng kadiliman, may isang estranghero na nagbigay sa kanya ng liwanag. Tumingin siya kay Tala na mahimbing pa ring natutulog. Sa mukha ng kanyang anak, nakita niya ang dahilan para lumaban. Hindi na siya babalik sa Antipolo. Ang lugar na yon ay puno ng mga alaalang sinira ng pagtataksil. Isa lang ang lugar na alam niyang pwede niyang puntahan. Uuwi siya sa Legazpi. Ang biyahe sa bus ay mahaba at nakakapagod. Habang yakap-yakap si Tala, nakatanaw lang si Isla sa bintana. Ang bawat kilometrong lumalayo sa Antipolo ay isang kilometrong papalapit sa isang bagong simula. Isang simula na siya lang at ang kanyang anak ang magtataguyod. Pagdating sa Legazpi, ang una niyang pinuntahan ay ang palengke. Ang ingay, ang amoy ng iba't ibang tinda, ang sigla ng mga tao, ito ang mundong kinalakihan niya. Dito, walang Doña Corang manghuhusga sa kanya. Ngunit ang katotohanan ay sumampal sa kanya. Wala siyang pera, walang matutuluyan. Naupo siya sa isang bangko sa gilid. Nararamdaman na naman ang pag-akyat ng kawalan ng pag-asa. Napansin niya ang isang maliit na pwesto ng mga kakanin at tinapay. Isang matandang babae ang nagbabantay dito. May mga guhit na ng karanasan ng mukha pero may ningning pa rin sa mga mata. Lumapit ang matanda sa kanya. Hija, mukhang pagod na pagod ka. At ang baby mo, baka nagugutom na. Hindi nakasagot si Isla. Ako si Puring, sabi ng matanda. Inabutan siya nito ng isang mainit na pandesal. Lola Puring na lang. Kumain ka muna. Hija, lakasan mo ang iyong loob. Tinanggap ni Isla ang tinapay. Sa init niyon, sa simpleng kabaitan ng matanda, muli siyang naiyak. Pinatuloy siya ni Lola Puring sa maliit na bodega sa likod ng pwesto nito. Isang pansamantalang masisilungan. Habang pinapatahan si Tala, kinuha ni Isla ang kanyang cellphone. Isang masamang ugali na, pero binuksan niya ang social media at doon, bumungad sa kanya ang pinakabagong post ni Rico. Isang litrato nila ni Doña Cora, parehong nakangiti. Masaya, perpekto. Ang caption, "Family is everything." Isang malutong na tawa ang kumawala sa bibig ni Isla. Isang tawang walang saya, puno ng sakit, puno ng galit. Ang pamilya nila ay nakangiti sa isang litrato, habang ang sarili niyang pamilya, ang anak nila, ay natutulog sa isang bodega, sa piling ng mga estranghero. Hinaplos niya ang pisngi ni Tala. Dito nagsimula
ang isang bagong apoy sa loob niya. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pagiging biktima. Simula ngayon, lalaban siya. Kinabukasan, hindi na naghintay si Isla na sumikat ang araw. Bago pa man magkagulo ang mga tao sa palengke, nilapitan na niya si Lola Puring. Lola, pwede po ba akong humingi ng pabor? Tanong niya. Ang boses ay matatag. Pahiram po sana ng kaunting espasyo. At kung pwede, kaunting puhunan. Babayaran ko po kayo. Kahit doblehin niyo pa ang tubo. Ngumiti si Lola Puring, isang nangiting nakakita na ng maraming kwento ng pakikipaglaban sa buhay. Ano bang gagawin mo, Hija? Magluluto po ako, sagot ni Ihila. Ipinakita niya ang isang maliit at luma ng notebook, ang tanging bagay na may halaga na naisama niya mula sa mansyon. Mga recipe po ito ng nanay ko. Hindi na nagtanong pa si Lola Puring. Ibinigay niya kay Isla ang isang maliit na mesa sa tabi ng kanyang pwesto at isang maliit na halaga para makapamili ng mga sangkap. Ang unang niluto ni Isla ay ang paborito ng kanyang ina, laing. Hindi lang ordinaryong laing. Ito yung may tamang anghang, tamang pagkakaluto ng gabi at may sikretong sangkap na nagpapakinis sa gata. Ito ang laing de pamilya nila. Habang nagluluto, si Tala ay mahimbing na natutulog sa isang improbisadong duyan na gawa sa malong na isinabit niya sa ilalim ng mesa. Ang amoy ng gata, sili, at bagoong ay humalo sa hangin ng palengke, isang pamilyar na amoy na nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang pagsisimula. Aba, sino yang bagong saltab? Narinig ni Isla mula sa kabilang pwesto. Isang babaeng nagngangalang Aling Marites, kilala sa buong palengke bilang reyna ng mga tsismosa. Bigla na lang sumusulpot. Tsk, tsk, tingnan mo, may karga-karga pang bata. Nagpanting ang tenga ni Isla, pero pinigilan niya ang sarili. Ipinako niya ang kanyang atensyon sa pagluluto. Hindi niya hahayaang sirain ng mga salitang walang kwenta ang kanyang unang araw. Isang matandang lalaki ang unang bumili. Pagkatikim nito sa laing, nanlaki ang mga mata. Napakasarap! Bulalas nito. Para akong umuwi sa probinsya namin. Binuhay mo ang alaala ng luto ng asawa ko. Ang mga salitang yon ay parang musika sa pandinig ni Isla. Mas matamis pa sa anumang papuri na narinig niya sa buong buhay niya. Unti-unti, nagsimulang dumami ang mga customer. Naubos ang kanyang paninda bago pa man mananghalian. Nang bilangin niya ang kanyang kita, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi kalakihan, pero sapat. Ito ang unang pera na pinaghirapan niya para sa kanilang dalawa ni Tala. Sa kalagitnaan ng kanyang pagliligpit, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Mukhang masarap yan, napalingon si Isla. Nakatayo sa harap niya si Dr. Gabriel Reyes. Suot ang kanyang uniforme, may dalang isang paper bag. Doc, anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Isla. May klinik kasi ako malapit dito tuwing Miyerkules para sa mga nanay at bata. Sagot ni Gabriel, ang mga mata ay nakangiti. Hindi ito tumitingin sa kanya na parang may gusto, kundi may dalisay na respeto. Nakita ko lang ang pwesto mo. Kamusta na ang tahi mo? At kamusta na si... Tala, tama ba? Tumango si Isla. Hindi alam ang sasabihin. Dinalhan ko lang siya ng gatas at ilang bitamina. Sabi ni Gabriel, iniabot ang paper bag. Mahalaga ang nutrisyon sa unang 6 na buwan. Hindi ito panunuyo. Ito ay pag-aalaga. Isang professional na pag-aalaga na may kasamang kabaitan. Salamat po, Doc. Sobra-sobra na po ito. Walang anuman, sabi ni Gabriel. Paalis na sana ito nang biglang may sumingit na boses. Aba, may bisita pala ang ating bida. Si Aling Marites, nakapameywang, ang mga matay mapanuri mula ulo hanggang paa. Ikaw na ba ang ama niyan, Pogi? Natigilan si Gabriel na mula ang mukha ni Isla.
Humarap si Aling Marites kay Isla. Ang nguso ay nakaturo kay Tala na nagsisimula ng gumalaw sa duyan. "Hoy babae, linawin mo nga," sabi nito. Sapat na ang lakas para marinig ng mga katabing pwesto. "Saan ba galing ang batang yan? Bakit wala kang asawa?" Ang tanong ay parang isang malakas na sampal. Sa harap ng lahat, sa harap ng taong nagpakita sa kanya ng kabutihan, ang lahat ng lakas na inipon ni Isla sa buong maghapon ay tila biglang naglaho. Bago pa man makasagot si Isla, nagsalita si Gabriel. Kalmado ang boses niya, pero may bigat na nagpatahimik sa mga nakikinig. "Mawalang galang na po, Ale," sabi niya. Nakatingin ng diretso kay Aling Marites. "Pasyente ko po si Mrs. Isla Mendoza. At bilang doktor niya, responsibilidad kong siguraduhin na malusog sila ng kanyang anak. Ang personal na buhay niya ay hindi po parte ng aking medical consultation. At hindi rin po dapat maging paksa ng tsismis sa palengke." Ang paggamit niya ng misis at ang profesional na tono ay sapat na para mapahiya si Aling Marites. Umirap na lang ito at bumalik sa kanyang pwesto, bumubulong-bulong. Nakahinga ng maluwag si Isla. Isang simpleng pagtatanggol, pero para sa kanya, iyon ay isang pader na humarang sa mga batong ipinupukol sa kanya. "Salamat, Doc," sabi ni Ayla. Halos hindi lumalabas ang boses. "Huwag mo siyang intindihin," sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa. May mga taong mas masarap pa sa kanila ang buhay ng iba kaysa sa sarili nilang paninda. Naglakad sila palayo sa pwesto at naupo sa isang bangko kung saan mas pribado. Ilang sandali silang tahimik, pinapanood lang ang paggising ni Tala. "Bakit mo ginagawa to, Doc?" tanong ni Ihla. "Ang pagtulong sa akin. Sa amin." Huminga ng malalim si Gabriel. "May nakababata akong kapatid na babae noon. Buntis din siya, tulad mo. Nagkaroon ng komplikasyon. Dinala namin siya sa pinakamalaking ospital sa Maynila. Pero dahil hindi kami mayaman, hindi siya nabigyan ng agarang atensyon." Napatigil sa pagsasalita si Gabriel. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Nawala siya. Pareho sila ng baby niya. Dahil lang sa pera at sistema. Pagpapatuloy niya. "Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko. Gagamitin ko ang propesyon ko para sa mga taong tulad namin noon. Para sa mga walang boses. Kaya ako nandito sa Legazpi, sa isang maliit na klinik. Dito, mas kailangan ako." Ngayon, naintindihan na ni Isla. Ang kabaitan ni Gabriel ay hindi awa. Ito ay nag-ugat sa isang malalim na sakit, isang pangakong binuo mula sa pagkawala. Dahil sa kanyang kwento, naramdaman ni Isla na pwede rin siyang maging tapat. Sa unang pagkakataon, ibinahagi niya ang isang piraso ng kanyang sakit. "Naiintindihan ko," sabi niya. "Ang pangarap ko rin simple lang, isang buong pamilya. Akala ko, nakuha ko na. Pero parang isang kastilyong buhangin lang pala. Isang alon lang mula sa nanay niya." Gumuho lahat. Hindi siya nagbigay ng detalye. Pero sa mga salitang yon, naintindihan ni Gabriel ang lahat. Kinuha ni Gabriel si Tala mula sa mga braso ni Isla para bigyan ito ng pagkakataong makapag-inat. Habang karga-karga ang sanggol, ngumiti si Gabriel, isang tunay, walang halong lungkot na ngiti. "Alam mo, kamukha mo siya," sabi ni Gabriel kay Isla. Matapang ang mga mata. At sa sandaling iyon, nakita ni Isla ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Sa paraan ng pagtingin ni Gabriel kay Tala, sa respeto na ibinibigay nito sa kanya, nakita niya ang pag-asa. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang totoong nangiti. Pagkatapos ng lahat ng bagyo sa wakas, may bahagyang pagsikat ng araw. Pero sa antipolo, sa isang madilim na opisina, nakaupo si Rico Valderrama. Hindi siya masaya. Ang bawat post sa social media ay isang kasinungalingan. Ang bawat ngiti ay isang maskara. Gabi-gabi, tinitingnan niya ang mga lumang litrato ni Isla
Sa kanyang telepono, mga litratong kuha noong masaya pa sila, noong simple pa ang lahat. Ang pagsisisi ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang tumawag, gusto niyang humingi ng tawad, pero alam niyang huli na ang lahat. Biglang nagring ang telepono ni Ayla, isang unregistered number. Dahil sa pag-aakalang baka customer, sinagot niya ito. Walang nagsasalita sa kabilang linya. Tanging isang mahinang hikbi, isang hikbi na kilalang kilala niya. Bago pa siya makapagsalita, isang babae ang tila umagaw sa telepono. Sino to? Rico, ano ba? At naputol ang linya. Nabitawan ni Isla ang kanyang cellphone. Bigla ang munting sikat ng araw na kanyang naramdaman ay muling tinakpan ng isang madilim na ulap. Sino ang babaeng yon? Habang iniisip niya yon, isang text message ang pumasok sa kanyang telepono. Galing sa ibang numero. Isang numero na hindi niya kilala. Ang mensahe, alam ko ang totoo, Isla. Hindi aksidente ang pagpapalayas sa'yo. Nakatitig lang si Ayla sa screen ng kanyang telepono. Paulit-ulit na binabasa ang mensahe. Alam ko ang totoo, Isla. Hindi aksidente ang pagpapalayas sa'yo. Sino ito? Paano niya nalaman? At anong ibig sabihin ng hindi aksidente? Sinubukan niyang tawagan ng numero, pero hindi na ito makontak. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang pagpapalayas sa kanya, plinano. Ang ibig sabihin, hindi lang yon desisyon na dala ng galit ni Doña Cora. Mas malalim, mas masama. Habang siya ay gulong-gulo sa Legazpi, sa Antipolo naman, si Rico Valderrama ay nakaupo sa hapagkainan, kaharap ang kanyang ina at isang pamilyang hindi niya kilala. Rico, iho, this is Mr. Tan, a very important business partner, sabi ni Doña Cora, ang nangiti ay abot tenga. And this is his lovely daughter, Annabel. Ngumiti ang babaeng nasa harap niya, maganda, mayaman, perpekto. Ito ang babaeng sumagot ng tawag niya kanina. Ang ipapalit sa pwesto ni Isla. Pinilit ni Rico nang ngumiti pabalik, pero pakiramdam niya ay may tinik sa kanyang lalamunan. Bawat subo niya ng pagkain ay walang lasa. Nakikita niya ang anino ni Isla sa kabilang upuan. Ang pwesto kung saan dapat ito nakaupo, karga-karga ang kanilang anak. Pagkatapos ng hapunan, hindi na nakatiis si Rico. Kinompronta niya ang kanyang ina. Maano to? Hindi pa nga legal na hiwalay si Ayla, may ipinapakilala ka na sa akin? Practicality, Rico. Practicality! Sagot ni Doña Cora. Ang pamilya Tan, ang magliligtas sa kumpanya natin. At si Annabel, bagay na bagay siya sa pangalan ng pamilya natin. Hindi tulad ng babaeng yon. May pangalan siya, ma. Si Isla. Wala na siyang pangalan sa pamamahay na ito. Sigaw ni Doña Cora. At wag na wag mo nang babanggitin pa. Utang na loob, Rico. Lahat ng tinatamasa mo galing sa akin. Isang maling galaw mo lang, lahat yan mawawala sa'yo. Muling natalo si Rico. Ang takot na mawala ang karangyaan ay mas malakas kaysa sa paninindigan para sa babaeng minsan niyang minahal. Bumalik siya sa kanyang kwarto, talunan, lasing. Binuksan niya ang kanyang telepono at tiningnan ang mga lumang litrato ni Ila. Samantala, sa Legazpi, isang bagong mensahe ang natanggap ni Isla mula sa misteryosong numero. Isang litrato ni Doña Cora at Annabel Tan, magkasamang nag-uusap sa isang mamahaling restaurant. Kuha ito ilang linggo bago pa siya manganak. Kasunod ng litrato ay isang text. Si Yaya Diding mo ito, naaalala mo pa? Pinatalsik na rin ako. Matagal na nilang plano ito. Isla, mag-ingat ka. Si Yaya Diding, ang kasambahay na pinakamalapit sa kanya sa mansyon. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang biglaang pagbabago ng pakikitungo ni Doña Cora. Ang mga pasaring nito. Ang paghahanda ng bag niya sa gabing pinalayas siya. Lahat ay isang malaking plano. Hindi lang siya pinalayas. Tinanggal siya na parang isang basurang nakakasagabal
Sa isang mas malaking transaksyon, niyakap niya si Tala. Ang galit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi sila magtatagumpay, anak. Bulong niya. Hindi tayo magpapatalo. Kinabukasan, sa palengke, mas maaga siyang nagbukas. Mas marami siyang niluto. Ang bawat paghiwa niya ng sangkap, ang bawat paghalo sa kaldero ay may kasamang bagsik. Ginamit niya ang sakit at galit bilang panggatong. Napansin ni Lola Puring ang pagbabago sa kanya. Mukhang may humahamon sa'yo, Hija, sabi ng matanda. Marami po, Lola, sagot ni Isla. Hindi inaalis ang tingin sa niluluto. Ngumiti si Lola Puring. Hayaan mo sila. Tandaan mo, ang mga aso tumatahol lang sa hindi nila kilala. Kapag nakilala na nila ang lakas mo, tatahimik din iyan. Ang mga salita ni Lola Puring ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Pero alam ni Isla na ang laban na ito ay hindi lang laban sa mga tsismosa sa palengke. May mas malaki siyang kalaban. Isang kalaban na may pera, kapangyarihan, at walang konsensya. At sa gabing iyon, muling tumawag ang lasing na si Rico. Sinagot ni Isla, hindi siya nagsalita. Sa kabilang linya, tanging ang hikbilang ni Rico ang kanyang narinig. Isang tunog ng pagsisising huli na. Isla, patawarin mo ako. Narinig niyang bulong nito bago muling naputol ang tawag. Hindi siya nakaramdam ng awa. Hindi na. Lumipas ang mga linggo. Ang galit ni Isla ay unti-unting huminahon at naging isang organisadong plano. Hindi na siya nagpaapekto sa mga anino ng Antipolo. Ang bawat sentimong kinikita niya ay maingat niyang iniipon. Ang maliit niyang pwesto ay naging bukambibig na sa palengke. Hindi lang dahil sa masarap na laing, kundi dahil wasakuha nito sa panlasa ng mga taga-Bicol. Dinagdagan niya ang kanyang menu, Bicol Express na may tamang anghang at pinangat na perpekto ang pagkabalot sa dahon ng gabi. Ang mga customer ay hindi na lang mga mamimili sa palengke. May mga empleyado na ng munisipyo na dumarayo tuwing tanghalian. Isang araw, nilapitan siya ni Lola Puring. Hiha, mukhang kailangan mo na ng mas malaking pwesto at ng sarili mong pangalan. Ang ideyang iyon ay nagbigay ng kaba at excitement kay Isla. Isang sariling pwesto, isang pangalan. Pero Lola, saan po ako kukuha ng pera? Ako na ang bahala sa puhunan, sabi ni Lola Puring. Isipin mo na lang utang na babayaran mo kapag lumago na ang negosyo mo. Walang tubo. Ang gusto ko lang makita ay ang paglipad mo. Habang pinag-iisipan ni Isla ang alok ni Lola Puring, muling dumating si Gabriel, dala-dala ang karaniwang gatas at bitamina para kay Tala. May problema ba? Tanong nito. Napansin ang malalim na pag-iisip ni Ila. Ikinuwento ni Isla ang plano. Ang pag-aalala niya sa mga papeles, sa permit, sa lahat ng bagay na legal. Tutulungan kita dyan, alok ni Gabriel. May mga kakilala ako sa munisipyo. Ako na ang bahala sa pag-asikaso ng mga papeles para makapag-focus ka sa pinakamahalaga, ang pagluluto. Sa tulong ng 2 taong naging anghel niya, ang pangarap ay unti-unting nagkahugis. Isang maliit na pwesto sa kanto ng palengke na dating tindahan ng bigas ang nabakante. Nirerentahan ito. Ito na ang pagkakataon. Sa loob ng 1 linggo, abala sila. Si Lola Puring ang nag-asikaso sa mga gamit sa kusina. Si Gabriel ang tumulong sa pagpipintura at pag-aayos ng mga permit. Si Isla naman ang utak sa likod ng lahat. Sa araw ng pagbubukas, isang simpleng karatula na gawa sa kahoy ang isinabit sa harap ng pwesto. Nakasulat dito sa magandang pagkakaletra, Kusina ni Tala. Pinangalanan niya ito sa kanyang anak, ang kanyang inspirasyon, ang kanyang lakas. Naging sentro ng kwentuhan ang kusina ni Tala. Naging lugar ito kung saan ang mga kababaihan sa palengke ay nagtitipon-tipon para kumain, magkwentuhan at maglabas ng sama ng loob. Naging kanlungan ito hindi lang para kay Isla, kundi para sa marami.
Dumami ang kanyang mga order. May isang barangay fiesta na sa kanya kumuha ng catering. May isang binyagan. Unti-unti, nakilala ang kanyang pangalan. Isang hapon, habang abala siya sa paghahanda ng isang malaking order, isang babae ang lumapit sa kanya. Payat, mukhang pagod, at may bitbit ding isang maliit na bata. "Ma'am Ayla," sabi nito, "narinig ko po, tumatanggap daw po kayo ng tulong." Nakita ni Ayla ang sarili niya sa babaeng iyon. Ang parehong desperasyon, ang parehong pag-asa sa mga mata. "Oo," sagot ni Isla na may ngiti. "Marunong ka bang maghiwa ng sibuyas?" Tinanggap niya ang kanyang unang empleyado. Si Beth, isang single mother din. Nang ibigay ni Ayla ang unang sahod nito, nakita niya ang luhang namuo sa mga mata ni Beth. "Salamat po, ma'am," sabi nito. "Malaking tulong po ito sa amin ng anak ko." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isla ang isang kakaibang klase ng tagumpay. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa iba, tulad ng pagkakataong ibinigay sa kanya. Habang pinapanood niya si Beth na masayang nagtatrabaho, isang anino ang tumabon sa labas ng kanyang pwesto. Isang itim at makintab na sasakyan, hindi bagay sa simpleng kalsada ng palengke. Ang huminto sa tapat. Bumukas ang pinto. Bumaba ang isang babaeng nakaputing bestida. Suot ang malalaking sunglasses at may dalang mamahaling bag. Tumingala ito at tinitigan ang karatulang kahoy, isang titig na puno ng pangmamaliit, isang titig na puno ng paghamak. Kusina ni Tala. Tinanggal ng babae ang kanyang sunglasses. Ang kanyang mga mata ay matalim, mapanuri, at puno ng inggit. Siya si Annabel Tan, ang babaeng narinig ni Isla sa telepono, ang babaeng ipinapalit sa kanya. "So this is it," sabi ni Annabel. Ang boses ay may halong pang-iinsulto. Ang pinagkakaabalahan ng ex ni Rico. How pathetic. Naramdaman ni Isla ang pag-init ng kanyang pisngi. Ngunit sa halip na magpaapekto, huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang isang basahan at pinunasan ang malinis ng mesa. "May kailangan po sila?" tanong ni Ayla. Ang boses ay kalmado at profesional. Tinaasan siya ng kilay ni Annabel, halatang hindi inaasahan ang ganitong reaksyon. "Gusto ko lang makita kung anong klaseng babae ang halos mabaliw si Rico. And I see. You're nothing special, isang simpleng tagaluto lang sa karinderya." Ang salitang karinderya ay diniinan niya na para bang iyon ang pinakamaruming salita sa mundo. "Kung yan po ang tingin ninyo," sagot ni Isla, "may o-order-in po ba kayo? O baka po naliligaw lang kayo ng daan?" Ang kalmadong pagtanggi ni Isla na makipag-away ay mas lalong nagpainit ng ulo ni Annabel. Lumapit ito at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Ayla. "Listen to me." Bulong nito ng may panggigigil. "Layuan mo na si Rico. Tumatawag pa rin siya sa'yo, hindi ba? Tigilan mo na ang pagpapantasya. Akin na siya. Ako ang bagay sa kanya. Hindi isang basahan na tulad mo." Bago pa man makasagot si Isla, lumapit si Lola Puring, dala-dala ang isang sandok. "May problema ba dito, Hija? Baka gusto mong matikman ang bagong luto kong dinuguan? Mainit-init pa." Ang banta sa boses ni Lola Puring ay hindi maitatago. Agad na binitawan ni Annabel ang braso ni Ayla. Nag-iwan ito ng mapulang marka. "I'm leaving," sabi ni Annabel. Isinuot muli ang kanyang sunglasses. "Just remember what I said." At pabalang itong umalis, sumakay sa kanyang magarang sasakyan at pinaharurot ito paalis. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Isla. Ang mga salita ni Annabel ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Hindi ang mga insulto ang masakit, kundi ang kumpirmasyon na si Rico ay patuloy na nagpapakatanga. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Yaya Diding, walang salita. Isang audio file lang. Nanginginig ang mga kamay ni Isla habang pinipindot ang play button.
Narinig niya ang boses ni Doña Cora, malinaw na malinaw. Rico, intindihin mo. Hindi malas ang batang yan. Palusot ko lang yon. Kailangan nating ipakita sa mga tan na single ka at available. Ang deal natin sa kanila, ang mag-aahon sa atin sa pagkalugi. Kapag kasal na kayo ni Annabel, secured na ang future mo, ang future ng pangalan natin. Naiintindihan mo ba? It's all business. Pagkatapos ay ang basag na boses ni Rico. Pero mahal ko si Isla at anak ko si Tala. Ang pagmamahal, hindi yan nakakain. Sigaw ni Doña Cora. Get over it. Do this for the family. Natapos ang recording. Nabitawan ni Isla ang telepono. Hindi siya makahinga. Parang may pumipiga sa kanyang dibdib. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, ang pagpapalaya sa kanya sa gitna ng bagyo. Hindi dahil sa pamahiin, hindi dahil sa galit, dahil sa negosyo. Isa lang siyang balakid. Isang pyesa sa chessboard na kailangang isakripisyo para sa mas malaking laro. Ang anak niya, ang sarili niyang anak, ay tinuring na isang pagkakamali na kailangang itago para sa isang business deal. Napatingin siya kay Tala na mahimbing na natutulog. Ang inosenteng mukha nito ay walang kamalay-malay sa kasamaang idinulot ng sarili nitong lola. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Isla. Ang naramdaman niya ay hindi na lungkot, hindi na galit. Ito ay isang bagay na mas malamig, mas mapanganib. Isang nakakakilabot na kapayapaan. Kinuha niya si Tala mula sa kuna at dinala ito sa harap ng salamin. Niyakap niya ang kanyang anak. Mas mabuti na tayong dalawa lang, anak. Bulong niya sa refleksyon nila sa salamin. Mas mabuti nga. Sa pagtingin niya sa salamin, hindi na ang babaeng api ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang ina. Isang leonang poprotektahan ang kanyang anak sa anumang paraan. Maya-maya, may kumatok. Si Gabriel, may dala itong pagkain. Nakita ko kasing hindi ka pa kumakain, sabi nito. Napansin niya ang kakaibang katahimikan ni Isla. Okay ka lang. Pagkatapos ay nakita niya ang mapulang marka sa braso ni Isla. Ang markang iniwan ni Annabel. Kumunot ang noo niya. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa pag-aalala. Isla, sino ang gumawa niyan sa'yo? Hindi agad sumagot si Isla. Tinitigan niya lang ang mga mata ni Gabriel, mga matang puno ng pag-aalala. Walang halong paghuhusga. Wala ito, Doc, sabi niya. Pilit nang ngumingiti. May kumapit lang na customer kanina. Masyadong na-excite sa Bicol Express. Alam ni Gabriel na nagsisinungaling siya. Nakita niya ang anino ng sakit sa likod ng mga ngiti ni Isla, ngunit hindi niya ito pinilit. Tumango lang siya, isang tahimik na pag-unawa na naroon siya kung kailanganin siya ni Isla. Kung may kailangan ka, kahit ano, nandito lang ako, sabi ni Gabriel. Hindi ka nag-iisa dito, Isla. Ang mga salitang yon ay tumagos sa pader na itinatayo ni Isla sa paligid ng kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit niyang pinapakinggan ang recording. Ang bawat salita ni Doña Cora ay parang lason. Ang bawat hikbi ni Rico ay parang insulto. Anong gagawin niya dito? Isang pindot lang. Pwede niyang i-post ito online. Pwede niyang ipadala sa mga tan. Pwede niyang sirain ang pangalan ng mga Valderrama. Ang pangalan na minsan niyang iningatan. Ang pamilyang minsan niyang itinuring na kanya. Gusto niya. O gustong-gusto niyang gawin iyon. Gusto niyang makita silang magdusa tulad ng pagpapadusa nila sa kanya. Gusto niyang maranasan nila ang kahihiyan. Ang sakit. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang social media. Handa na siyang wasakin ang lahat. Pero napatingin siya kay Tala. Kung gagawin niya ito, ano ang mangyayari? Magkakagulo. Eskandalo. Ang pangalan ng kanyang anak ay madadamay. Ang apelyido ng ama nito, kahit hindi na nila ginagamit, ay mababahira ng putik.
Ito ba ang buhay na gusto niya para kay Tala? Isang buhay na nagsimula sa isang madilim na paghihiganti? Hindi. Ang laban niya ay hindi para sirain ang nakaraan. Ang laban niya ay para buuin ang kanilang kinabukasan. Dahan-dahan, binura niya ang audio file sa kanyang telepono. Kinabukasan, kinausap niya si Gabriel. "Doc, tungkol sa recording?" Umamin siya. "Naisip kong gamitin yon, pero hindi ko gagawin." Tumingin si Gabriel sa kanya, puno ng paghanga. "Bakit?" "Dahil ang enerhiya ko," sabi ni Isla, at sa unang pagkakataon, narinig niya ang sarili niyang boses na puno ng kapangyarihan at katiyakan. "Ang enerhiya ko para sa kinabukasan ni Tala, hindi para sa kanila." Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa labi ni Gabriel. Iyan ang pinakamatapang na desisyon na narinig ko. Simula sa araw na yon, isang bagong Isla ang nakita ng lahat. Mas determinado, mas nakatutok. Ang kusina ni Tala ay lalong lumago. Nagdagdag siya ng delivery service para sa mga opisina. Ang kanyang munting karinderya ay nagiging isang maliit na imperyo na binuo mula sa gata at sili. Ang unang malaking kita niya ay hindi niya ginastos para sa sarili. Pumunta siya sa palengke. Nakita niya ang anak ng empleyado niyang si Beth, malungkot na nakatingin sa isang lumang bisikleta na sira-sira na. Walang pag-aalinlangan, bumili si Isla ng isang bagong-bagong bisikleta. Isang kulay asul na bisikleta na may kasama pang bell. Nang ibigay niya ito sa bata, ang saya sa mga mata nito ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Nakita ni Beth ang ginawa niya at lumapit ito kay Ayla na may luha sa mga mata. "Ma'am, sobra-sobra na po ito." "Hindi," sabi ni Ayla. Tinapik ang balikat ni Beth. "Ang tagumpay ko ay tagumpay ninyo rin. Pamilya tayo dito." Pamilya. Sa wakas, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng salitang iyon. Hindi ito sa dugo. Ito ay sa pagdadamayan. Habang naghahanda si Isla para sa pagsasara ng tindahan, abala sa pagbibilang ng kita, isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok sa kusina ni Tala. Nagpakilala ito bilang isang sikat na food blogger. "Narinig ko ang mga kwento tungkol sa lugar na ito," sabi ng blogger. Inilabas ang kanyang kamera. "Gusto kong malaman kung totoo nga ba ang mga sinasabi nila." Ngumiti si Ayla. "Umupo po kayo. Hayaan ninyong ang pagkain ko ang sumagot sa tanong ninyo." Hindi niya alam, pero ang gabing iyon ang magbabago sa takbo ng kanyang bagong buong buhay. Ang kanyang tahimik na pagpili sa kapayapaan ay magbubunga ng isang bagay na mas malaki kaysa sa anumang paghihiganti. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Ayla kasama si Tala, biglang sunod-sunod na nag-ring at nag-vibrate ang kanyang telepono. Mga tawag, mga text, mga notification. "Isla, nakita mo na ba?" Sigaw ni Beth mula sa labas. Nang buksan ni Ila ang kanyang social media, halos mabitawan niya ang kanyang telepono. Ang food blogger. Nag-post ito ng review. Hindi lang ito simpleng review. Ito ay isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang ina na nagtataguyod ng kanyang anak sa pamamagitan ng mga recipe ng kanyang ina. Isang kwento ng pagbangon. Ang titulo ng article, "Kusina ni Tala, higit pa sa laing. Ito ay kwento ng puso." Ang post ay may libu-libong shares. Naging viral. Sa loob ng isang araw, ang kusina ni Tala ay naging pinakasikat na kainan sa buong Legazpi. Ang pila ng mga customer ay humahaba hanggang sa kabilang kanto. Mga turista, mga lokal, mga taga-Maynila na nagbabakasyon, lahat ay gustong matikman ang pagkaing may kwento ng puso. Kinailangan ni Isla na kumuha ng 3 pang empleyado. Ang kanyang munting kusina ay naging isang abalang pugon ng tagumpay. Isang hapon, isang babaeng naka-corporate attire ang lumapit sa kanya.
Nagpakilala ito bilang manager ng isang malaking BPO company sa syudad. Miss Mendoza, sabi nito, "We are so impressed with your food and your story. We would like to offer you a contract to be the official food provider for our 500 employees, daily." 500 empleyado, araw-araw. Pakiramdam ni Isla ay nananaginip siya. Ito na. Ito na ang bunga ng lahat ng kanyang paghihirap. Samantala, daan-daang kilometro ang layo sa Antipolo, ang imperyo ng mga Valderrama ay nagsisimulang magpakita ng mga bitak. Anong ibig mong sabihin na umatras ang mga investor? Sigaw ni Doña Cora sa kanyang anak. "Ma, I made a bad call," amin ni Rico. Ang boses ay nanginginig. "The project in Batangas, it was a bust. Nalugi tayo ng milyones." Ang desisyon na yon ay ginawa ni Rico sa ilalim ng pressure mula kay Doña Cora at sa pamilya Tan. Isang desisyon na ginawa niya nang wala sa sarili habang ang isip ay lumilipad sa Legazpi. "Walang hiya ka!" sigaw ni Doña Cora. "Sinira mo ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para ayusin ang buhay mo." Sa unang pagkakataon, sumagot si Rico. "Inayos o sinira lalo, ma? Mula nang pinalayas natin si Isla, kailan ba ako naging masaya? Kailan ba tayo naging tunay na pamilya?" Natigilan si Doña Cora. Hindi niya inaasahan ang pagsagot ng anak na dati sunod-sunuran lamang. Ang stress mula sa negosyo at ang biglaang pagbabago sa ugali ni Rico ay nagdulot ng paninikip sa dibdib ni Doña Cora. Ang balita ng tagumpay ni Isla ay nakarating din sa kanila. Ipinakita ni Annabel kay Rico ang viral na article. "Look at her," sabi ni Annabel na may panunuya. Nagmumukhang kaawa-awa para lang sumikat. Pero hindi yon ang nakita ni Rico. Ang nakita niya ay isang babaeng matatag, isang babaeng masaya, kahit wala siya. At sa gitna ng lahat ng litrato ay ang kanyang anak, si Tala. Kamukhang kamukha ni Isla. Ang pagsisisi ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanya mula sa loob. Sa Legazpi, sa gitna ng pinakamatagumpay na araw ng kusina ni Tala, isang selebrasyon ang nagaganap. Nagdala ng cake si Gabriel. Si Lola Puring ay nagbukas ng isang bote ng soft drinks. Ang mga empleyado ay nagkakantahan. Sa gitna ng tawanan at kasiyahan, isang maliit na figura ang biglang tumayo. Si Tala. Humawak siya sa gilid ng mesa. Dahan-dahan, nanginginig ang maliliit na binti. At pagkatapos, humakbang siya, 1, 2, 3 hakbang. Ang kanyang unang mga hakbang. Napatigil ang lahat. Tumakbo si Isla at sinalo ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit habang ang luha ng purong kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang tagumpay ng kanyang negosyo, ang papuri ng lahat. Walang-wala iyon kumpara sa sandaling iyon. Ang unang mga hakbang ng kanyang anak. Isang simbolo ng kanilang sariling paghakbang pasulong. Ngunit sa kalagitnaan ng selebrasyon, isang lalaking nakauniporme ng City Hall ang dumating. May dala itong isang sobre. Inabot niya ito kay Lola Puring. Binuksan ito ng matanda. Habang binabasa, unti-unting nawala ang namangiti sa kanyang mga labi. Napalitan ito ng pag-aalala. "Ano po yan, Lola?" tanong ni Isla. Ipinakita sa kanya ni Lola Puring ang sulat. Isang opisyal na abiso. Ang buong blok ng palengke, kung nasaan sila, ay nakatakdang i-demolish. Gigibain. Isang malaking mall ang itatayo sa lugar na yon. "Isla, anak," sabi ni Lola Puring. Ang boses ay basag. "May 1 buwan na lang tayo. Pagkatapos noon, wala na. Wala na ang kusina ni Tala. Wala na ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang balita ng demolisyon ay parang malamig na hanging humampas sa lahat ng init na naipon ng kusina ni Tala. 1 buwan na lang.
Isang buwan para hanapan ng solusyon ng problema na tila wala namang solusyon. Paano na po tayo, Lola? Tanong ni Isla. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Wala tayong ibang mapupuntahan. Huwag kang mawalan ng pag-asa, anak, sabi ni Lola Puring, kahit ang mga mata nito ay nagpapakita ng takot. May Diyos, may paraan. Hindi tayo pababayaan. Naramdaman ni Isla ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Hindi lang ito para sa kanya. Ito ay para kay Beth, sa iba pang empleyado niya, sa mga pamilyang umaasa sa kusina ni Tala. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, may isa pang masamang balita ang dumating. Mula sa radyo, inanunsyo ang posibleng pagtama ng isang malakas na bagyo, si Bagyong Lando. Sa rehiyon ng Bicol, ang pagbabanta ng demolisyon at ang paparating na bagyo ay nagdagdag sa bigat ng nararamdaman ni Isla. Dumating ang araw ng bagyo, hindi lang malakas, sobrang lakas. Ang malalaking puno ay tumba. Ang mga bubong ng kabahayan ay nililipad. Ang buong Legazpi ay tila nilalamon ng dilim at ng rumaragasang hangin at ulan. Sa evacuation center, libu-libong tao ang nagsisiksikan. Ang ingay ng mga umiiyak na bata, ang pag-aalala sa mukha ng mga matatanda, ang gulo ng lahat, ay nagpalala sa sitwasyon. Hindi makakain ang mga tao. Kulang sa pagkain. Kulang sa maiinom. Narinig ni Isla ang isang balita sa radyo na nagsasabing naubusan na ng mainit na pagkain ang pangunahing evacuation center. Tiningnan niya ang mga pinaghirapan niya sa kusina ni Tala. Ang mga natitirang stock ng gulay, bigas, karne, at gata. Ito na lang ang natitira sa kanila. Ang puhunan niya, pero sa kanyang isip, hindi niya nakita ang pera. Ang nakita niya ay ang mga gutom na mukha sa evacuation center. Beth, Lola Puring, sabi niya, ang boses ay matatag. Kailangan nating magluto. Magluto? Para saan, Isla? Tanong ni Lola Puring. Yan na lang ang natitira sa atin. Para sa mga taong nasa evacuation center, sagot ni Isla. Gutom sila. Hindi natin pwedeng hayaan yan. Walang pag-aalinlangan, sumunod si Beth. Si Lola Puring, pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, ay tumango. Tama ka, anak. Hindi tayo pwedeng maging makasarili sa panahon ng kalamidad. Sa gitna ng rumaragasang bagyo, nagsimula silang magluto. Pinagsama-sama nila ang lahat ng natitirang sangkap. Gumawa sila ng isang malaking kaldero ng sinigang na may gulay at manok at isang malaking kaldero ng lugaw. Dumating si Gabriel Basarin pero kasama ang kanyang medical team. Nagulat siya nang makita sila Isla na nagluluto. Isla, anong ginagawa niyo dito? Delikado, sigaw niya. Doc, mas delikado kung wala tayong gagawin, sabi ni Ayla. Kailangan ng mga tao ng mainit na pagkain. Hindi na nagtanong pa si Gabriel. Tumulong na lang siya sa pagbubuhat ng mga kaldero. Isinama niya si Isla at ang kanyang team sa pinakamalaking evacuation center. Pagdating doon, nagulantang ang mga tao. May pagkain, sigaw ng isang bata. Nagsimulang kumain ang mga tao. Ang bawat subo ay may kasamang pasasalamat. Ang bawat ngiti ng mga busog na bata ay nagbigay ng init sa puso ni Isla. Hindi ito tungkol sa sarili niya. Hindi ito tungkol sa kusina ni Tala. Ito ay tungkol sa bayanihan. Isang matandang lalaki ang lumapit kay Isla. Hawak ang kanyang kamay. Pagpalain ka ng Diyos. Ineng, sabi nito, ang mga mata ay puno ng luha. Binuhay mo ang loob namin. Sa gitna ng kaguluhan, ng pagbuhos ng ulan, ng pag-iyak ng mga bata. May isang lalaking tahimik na nakatayo sa gilid. May hawak siyang kamera. Isang kamera ng isang news reporter na na-stranded sa Legazpi dahil sa bagyo. Nagtataka siya kung bakit walang nagbabroadcast sa kabila ng lakas ng bagyo. Ngunit nang makita niya si Isla at ang kanyang team na nagpapakain sa mga tao, narinig niya ang kwento ni Lola Puring
tungkol sa kusina ni Tala. At ang pagtulong ni Dr. Gabriel, alam niyang nakita niya ang isang mas malaking kwento. Isang kwento na mas mahalaga kaysa sa anumang report tungkol sa bagyo. Hindi niya ininterview si Isla. Hindi niya nilapitan. Tahimik lang siyang kumuha ng mga litrato at kumuha ng video. Ang kwento ng isang ina, ng isang negosyo, ng isang komunidad. Ang kwento ng pag-asa sa gitna ng unos. Kinabukasan matapos humupa ang bagyo, ang buong Legazpi ay tila hinagupit ng dilubyo. Sirang mga bahay, walang kuryente, at mga kalsadang puno ng putik. Ngunit sa evacuation center, may bahagyang liwanag. Nabalitaan na ang ginawa ni Isla at ng kusina ni Tala. Ay ang kwento ng isang ina na ginamit ang kanyang huling pera para pakainin ang mga nasalanta ay kumalat ng mabilis. At nang lumabas ang balita sa pambansang telebisyon, kasama ang video na kinuha ng reporter, bumulaga ang lahat. Ang headline, Ina, nagpakain sa gitna ng bagyo. Kusina ni Tala. Inspirasyon ng bayanihan. Naging usap-usapan si Isla sa buong Pilipinas. Ang kanyang kwento ay humaplos sa puso ng milyon-milyong Pilipino. Ang dami ng tawag sa munisipyo para mag-offer ng tulong ay hindi na mabilang. Ang unang nag-offer ng tulong ay ang lokal na pamahalaan. Miss Mendoza, sabi ng mayor, sa isang press conference kung saan si Isla ang bida. Bilang pagkilala sa inyong kabayanihan, ang lokal na pamahalaan ng Legazpi ay magkakaloob sa inyo ng isang lupa. Libreng upa sa loob ng 5 taon. Upang doon itayo ang inyong bagong kusina ni Tala. Naniniwala kami sa inyong puso, sa inyong pangarap, at sa inyong kakayahan. Ang mga luha ni Isla ay hindi niya napigilan. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng pasasalamat at kagalakan. Ang demolisyon ng palengke ay hindi na naging problema. Sa halip na matanggalan ng pwesto, nagkaroon siya ng mas malaki at mas magandang lokasyon. Samantala, sa Antipolo, ang mundo ng mga Valderrama ay unti-unting gumuguho. Ang viral na balita tungkol kay Isla ay nakarating din sa kanila. Ipinakita ni Annabel ang balita kay Rico na may halong inis. Tingnan mo yang ex mo, Rico. Nagpapakabayani para lang makahanap ng bagong maloloko. Ngunit ang nakita ni Rico ay hindi isang manloloko. Ang nakita niya ay isang babaeng matatag, matapang, at may ginintuang puso. Ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng iniwan niya. At habang nasa kasagsagan ng kaguluhan, isang mas malaking bagyo ang sumira sa mga Valderrama. Nagsimula ang audit. Ang investigasyon ng BIR, Bureau of Internal Revenue, laban kay Doña Cora ay naging pambansang balita. Isang tao ang naglabas ng mga ebidensya ng malawakang tax evasion at illegal business practices ng pamilya. Hindi lang iyon, may lumabas ding mga kwento tungkol sa masamang pagtrato nito sa mga empleyado at sa mga pinagtataguan nitong pamilya. Walang duda, ito ang gawa ni Yaya Diding, ang dating kasambahay na pinatalsik din. Ang imahe ng modelong pamilya ng mga Valderrama ay gumuho ng parang baraha. Ang mga business partners ay umatras, ang mga kaibigan ay lumayo, ang mga tan ay umurong sa kanilang kasunduan, ayaw mahawakan ng iskandalo. Ang lahat ng pinagmamalaki ni Doña Cora, ang kanyang pangalan, ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, ay nawala sa isang iglap. Nagkasakit si Doña Cora at si Rico, naiwan siyang walang-wala. Ang kanyang marangyang buhay ay nawala. Ang kanyang ina ay nagkasakit at humina. Ang kanyang kinabukasan ay tila isang malaking kawalan. Ang karma ay hindi naghihintay ng paghihiganti. Dumating ito sa tamang panahon, sa sarili nitong paraan. Sa Legazpi, isang bagong simula ang naghihintay. Isang lupa na nakatayo na ang bagong karatula. Mas malaki, mas modern. Isang lugar na puno ng pag-asa. Isang hapon, habang si Isla ay abala sa pagpaplano ng kanyang bagong pwesto,
Nagring ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Kilala niya ang tunog. Saglit siyang nag-alinlangan. Ngunit sinagot niya. Isla? Isang pamilyar na boses. Basag. Malungkot. Nasa Legazpi ako. Si Rico. Nabitawan ni Isla ang kanyang telepono. Ang mga kamay niya'y nanginginig. Si Rico. Nasa Legazpi. Ang pangalan na minsan niyang sinumpaan na hinding-hindi na babanggitin. Ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa sarili. Ngayon, narito siya. Huminga siya ng malalim. Ang Isla na nasa harap ng telepono ngayon ay hindi na ang Isla na umiiyak sa gitna ng antipolo. Nagbago na siya. Kinausap niya si Gabriel na kanina pa nakatayo sa tabi niya. Tahimik na nagpaplano para sa bagong kusina ni Tala. Si Rico, sabi ni Isla, ang boses ay kalmado. Nasa Legazpi daw siya. Gusto niya akong kausapin. Kumunot ang noo ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-aalala. Pero hindi siya nagsalita. Hinintay lang niya ang desisyon ni Isla. Kakausapin ko siya, sabi ni Isla. Kailangan nating tapusin ito. Para sa akin. Para kay Tala. Pinili ni Isla ang isang pampublikong lugar. Ang lumang liwasan sa tapat ng munisipyo. Ang lugar kung saan niya madalas dalhin si Tala para maglaro. Isang lugar na puno ng liwanag. Pagdating niya, naroon na si Rico. Payat. Magulo ang buhok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagsisisi. Ang mga mamahaling damit na suot niya noon ay napalitan ng simpleng t-shirt at moong. Hindi na siya ang Rico Valderrama na nakilala niya. Ito ay isang lalaking durog. Isla, sabi nito, ang boses ay basag. Salamat at pumayag kang makipagkita. Ano ang kailangan mo, Rico? Diretsang tanong ni Isla. Walang galit sa kanyang boses. Walang pagkapuot. Tanging isang malamig na distansya. Umupo si Rico sa bangko. Hindi siya makatingin ng diretso kay Isla. Gusto ko lang humingi ng tawad. Tumahimik si Isla. Alam kong huli na. Pagpapatuloy ni Rico. Alam kong wala na akong babalikan. Pero kailangan kong sabihin sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat. Sa pagiging duwag ko. Sa pagpayag ko na saktan ka ng nanay ko. Sa pag-iwan ko sa inyo ni Tala. Ang mga salita niya ay tila nakabitay sa hangin. Narinig ni Isla ang lahat ng sakit sa boses ni Rico. Nakita niya ang epekto ng karma. Ang buhay ko, Isla, naging miserable. Wala na ang lahat. Si Mama, nagkasakit. Ang negosyo, gumuho. Ang mga taong akala kong kaibigan, lumayo. Wala na akong kasama. Naramdaman ni Isla ang isang butil ng awa. Hindi ito pagmamahal. Ito ay ang awa para sa isang taong dating bahagi ng kanyang buhay na ngayon ay nawala sa lahat. Hindi ko ito ginawa para makipagbalikan, Isla, sabi ni Rico. Hindi ko rin ito ginawa para humingi ng tulong. Ginawa ko ito para makalaya ako sa pagsisisi, para makatulog ako ng mahimbing kahit isang gabi lang. Pinakinggan siya ni Isla. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tunog lang ng hangin at ng mga naglalarong bata sa di kalayuan ang naririnig. Pinatawad na kita, Rico, sabi ni Isla. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para sa kapayapaan ko. Para makapagpatuloy ako sa buhay ko. Wala na akong nararamdamang galit. Wala na akong nararamdamang sakit. Nag-angat ng tingin si Rico. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ti talaga? Oo, sagot ni Ayla. Pero ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugang babalik ako sa sayo. Hindi nangangahulugang buburahin ang lahat ng nangyari. Pinili ko ang buhay ko. Pinili ko ang buhay ng anak ko. Tumango si Rico. Tila may bawat salita ni Isla ay nagbibigay ng pasakit. Ngunit nagbibigay rin ng kalayaan. Naiintindihan ko. Masaya ako para sa'yo, Isla. Masaya ako na nakita mo ang kaligayahan.
Sana ay mapatawad din ako ng anak natin balang araw. Mag-iingat ka, Rico, sabi ni Ayla. Tumayo si Rico. Naglakad siya palayo. Ang kanyang likod ay tila mas lalong nagkukulubot sa bawat hakbang. Naramdaman ni Isla ang isang malaking pasanin na inalis sa kanyang dibdib. Hindi na siya nakakulong sa nakaraan. Malaya na siya. Habang naglalakad siya pabalik sa bagong pwesto ng kusina ni Tala, nakita niya si Gabriel. Nakatayo ito mula sa di kalayuan, nagmamasid. Alam ni Gabriel na naroon si Rico. Nakita niya ang kanilang pag-uusap. Hindi niya nilapitan si Isla. Hindi siya nakialam. Iginagalang niya ang espasyo at desisyon nito. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang pag-aalala. At ang tanong, kung ang pagdating ni Rico ay makakaapekto sa lahat ng kanilang binuo. Tahimik na lumapit si Gabriel kay Isla. Walang salita. Tanging ang pag-abot niya ng baso ng malamig na tubig. Tinanggap ni Isla. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Okay lang ako, Doc. Alam ko, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa. Pero hindi ibig sabihin noon ay madali ang pinagdaanan mo. Umupo si Isla sa isang bakanteng upuan sa bagong pwesto. Sa wakas, pakiramdam niya ay nakalaya na siya. Walang galit, walang puot, isang pakiramdam ng malinis na kapayapaan. Salamat sa pagdating mo, sabi ni Isla. Alam kong narito ka kanina pa. Tumango si Gabriel. Hindi ko pwedeng hayaan kang mag-isa, lalo na sa ganitong sitwasyon. Isang saglit silang natahimik. Ang tunog lang ng hangin at ng mga ingay sa labas ng palengke ang naririnig. Isla, sabi ni Gabriel, ang boses ay seryoso. Hindi ko intensyon na samantalahin ang sitwasyon mo ngayon. Pero, matagal ko na itong gustong sabihin. Tiningnan siya ni Ila. Mula nang makita kita sa kalsada nung gabing iyon, pagpapatuloy ni Gabriel, hanggang ngayon na nakatayo ka na at may sarili ng pinagkakaabalahan, pinahanga mo ako, Isla, hindi lang sa galing mo, kundi sa puso mo, sa tapang mo, sa kakayahan mong bumangon. Huminga siya ng malalim. At simula noon, minahal na kita, Isla. Napalunok si Isla, hindi niya inaasahan ang pag-amin na yon. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Matagal na niyang naramdaman ang pag-aalaga ni Gabriel ang kanyang suporta, pero ang salitang minahal ay ibang-iba. Doc, hindi ko hinihingi na suklian mo ako ngayon, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may halong paggalang. Alam kong marami ka nang pinagdaanan. Handa akong maghintay, Isla. Kung gaano katagal mo man ako kailangan. Basta, gusto ko lang malaman mo. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ila. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang kanyang puso ay punong-puno ng iba't ibang emosyon, kalayaan, pasasalamat, at ngayon, isang kislap ng pag-asa para sa pag-ibig. Tito Gabi! Isang maliit na tinig ang sumigaw. Tumakbo si Tala papunta sa kanila. Bit-bit ang isang maliit na laruan. Niyakap niya ang binti ni Gabriel. Ngumiti si Gabriel at binuhat niya si Tala. Kumusta, prinsesa ko? Ang tawag ni Tala na Tito Gabi ay parang isang matamis na musika. Hindi na kailangan pang magsalita si Isla. Sa ngiti niya, sa pagtingin niya kay Gabriel at Tala, alam na ni Gabriel ang sagot. Hindi ngayon, pero siguro balang araw. Sa susunod na mga araw, ipinagpatuloy ni Isla ang pagpaplano para sa bagong kusina ni Tala. Dumating ang mga blueprints. Ang kanyang pangarap ay nagiging mas malapit sa katotohanan. Isang umaga, habang nasa munisipyo si Isla para asikasuhin ang huling papeles ng lupa, isang sobre ang iniabot sa kanya. Mula po ito sa abogado. Ma'am, sabi ng staff, binuksan ni Isla ang sobre. Isang opisyal na dokumento mula sa abogado ng pamilya Valderrama. Nabasa niya ang mga salita.
Binuong pondo para sa kinabukasan ni Tala Mendoza, iginawad ang buong karapatan sa pagiging guardian kay Miss Ayla Mendoza. At ang pinakagulat na bahagi mula sa pamilya Valderrama na isinagawa ni Ginoong Rico Valderrama. Inilipat ni Rico ang lahat ng natitira niyang mana, ang kanyang maliit na bahagi ng kayamanan ng Valderrama sa isang trust fund para kay Tala, at opisyal niyang isinuko ang lahat ng karapatan bilang ama. Iginawad kay Isla ang buong kustodya. Hindi na siya nag-alinlangan. Sa huli, ginawa ni Rico ang tama. Hindi man siya naging magaling na asawa, pero sa huli, naging ama siya. Sa kanyang sariling paraan. At sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng sakit sa puso ni Isla ay tuluyang nawala. Makalipas ang ilang buwan, naging totoo ang pangarap ni Isla. Nakatayo siya sa harap ng isang modernong gusali, mas malaki kaysa sa kanyang pinalamang pangarap. May malaking karatula sa itaas. Kusina ni Tala, ang puso ng Legazpi. Ito na ang bagong sentro ng kanyang negosyo, kung saan hindi lang pagkain ang inihahanda, kundi pati na rin ang kinabukasan ng maraming kababaihan. Ngayon ang araw ng grand opening, napuno ang lugar ng mga tao, mga taga-barangay, mga opisyalis ng syudad, mga dating customer mula sa palengke, at syempre, ang kanyang mga empleyado na ngayon ay halos doble na ang dami. Nakatayo sa tabi niya si Lola Puring, na ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Si Beth at ang iba pang single mothers ay abala sa pag-aasikaso. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan. At nandoon si Gabriel, nakangiti, karga-karga si Tala, na ngayon ay masigla ng tumatakbo at nakikipaglaro. Kinuha ni Isla ang mikropono. Medyo nanginginig ang kanyang mga kamay, pero ang kanyang boses ay matatag. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula niya. 5 taon na ang nakalipas. Pinalayas po ako sa aking tahanan, walang-wala. At may bit-bit na isang sanggol. Naging tahimik ang lahat. Sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng buhay ko, may mga taong nagbigay ng kanlungan. Si Lola Puring, na naging ikalawang ina ko. Si Dr. Gabriel, na naging anghel ko sa dilim. Tumingin si Isla, kina Lola Puring at Gabriel, isang ngiting puno ng pagmamahal at pasasalamat. Hindi ko po ito nagawa ng mag-isa. Ito po ay tagumpay nating lahat, ng komunidad na ito, ng bawat ina na lumalaban, ng bawat tao na naniniwala sa kabutihan. Kaya ngayong araw, bukod sa pagbubukas ng bagong kusina ni Tala, pagpapatuloy ni Isla, gusto ko pong i-anunsyo ang paglulunsad ng Ko Tala, isang pondo na magbibigay ng microloans at training sa mga single mothers na gustong magsimula ng sarili nilang negosyo. Ito po ang paraan ko para magpasalamat sa Legazpi, para ibalik ang kabutihan na ibinigay ninyo sa akin. Palakpakan ng lahat. Napakasaya ni Isla. Ito na ang katuparan ng lahat. Ang kanyang sariling negosyo, ang kanyang sariling pamilya, ang kanyang sariling kapayapaan. Nang matapos ang seremonya, lumapit si Gabriel sa kanya. Napakagaling mo, sabi nito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi pa ako tapos, ngiti ni Isla. Marami pa tayong pwedeng tulungan. Biglang lumapit si Tala at hinawakan ang kamay ni Ira. Pagkatapos ay ang kamay ni Gabriel. Pinagsama niya ang dalawang kamay. Mama, Papa, sabi ni Tala. Itinuro ang litrato ng kanilang bagong logo na may 3 figure na magkahawak kamay. Natawa si Isla. Natawa rin si Gabriel. Si Tala, sa kanyang inosenteng paraan, ay nagsasabi ng katotohanan. Ang kanilang pamilya. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Ihla. Dahan-dahan, may pahiwatig ng pangako. Hindi man ito isang grandeng deklarasyon, pero sapat na yon. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lang. Isang paglalakbay na binuo sa pagmamahal, paggalang, at pag-asa.
Sabay silang tumingin kay Tala, na masayang naglalaro sa gitna ng lahat ng tao. Ang kanilang anak, ang simbolo ng kanilang pag-asa.